Pag nanganak ka sa baryong to, siguraduhin mong may nagbabantay. Kasi minsan, hindi lang komadrona ang dumadating, minsan, may kasama siyang anino. Yan ang bilin sa akin ng lola ko, gabi ng kasal namin ni Jonel, habang nakaupo kami sa tapat ng lumang lampara. Akala ko dati kwentong pampatulog lang. Pero hindi pala. Kasi ilang buwan lang matapos yun, nakita ko mismo kung paano humarap ang asawa ko sa nilalang na ilang ulit ng kinatatakutan ng buong bayan. Si Jonel isang simpleng karpintero. Tahimik. Hindi pala imik pero matapat. Mahirap lang kami, nakatira sa isang barong-barong sa gilid ng ilog kung saan tanaw ang kabundukan. Doon siya lumaki, ulila sa ama, iniwan ng ina. Sabi-sabi, baliw daw ang nanay niya. Nakita raw minsang tumatawa habang may dugo sa palad. Kaya kahit anong bait ni Jonel, may ilan sa baryo na umiwas sa kanya. Parang may lamat sa pangalan niya, parang may bahid ng kung anong sumpa. Pero sa mata ko, siya lang ang lalaking minahal ako sa kabila ng lahat. Kahit noong napahiya ako sa sariling pamilya dahil sa maagang pagbubuntis, kahit noong iniwan ako ng mga kaibigan ko sa syudad, si Jonel lang ang nanatili. Siya ang naging lakas ko. Makalipas ang 5 buwan ng pagbubuntis ko, nagsimula nang may mga kakaibang nangyayari sa paligid. Una, sa mga pusa. 3 beses, may natagpo ang patay sa likod ng bahay namin. Wala nang laman sa loob, parang may sumipsip ng lahat ng dugo. Nagsimulang hindi makatulog si Jonel. Lagi siyang nagigising sa alinggaw ng huni ng tuko sa hating gabi. Sabi niya, may nararamdaman daw siyang malamig na hininga sa batok niya, kahit wala namang hangin. Hindi ko agad pinansin. Baka pagod lang siya. Pero isang gabi, habang natutulog kami, bigla akong nagising. May narinig akong mahina, halos pa-whisper na tawa mula sa labas. Hindi tawa ng tao, parang halakhak na pinipigil, pero may gigil. Nang silipin ko sa bintana, may nakita akong babae. Nakatalikod. Mahaba ang buhok, nakaputing duster, pero ang mga paa baliktad. Kinabukasan, kinausap ko si Aling Remay, ang matandang hilot sa baryo. Lumang komadrona siya, pero may alam din daw sa mga lumang paraan. Seryoso siyang nakinig habang ikinukwento ko ang mga kakaiba sa paligid. Tumango siya. Sabi niya, hindi mo lang anak ang gusto nila. May mas malalim silang pakay. At hindi sila titigil hanggat di nila nakukuha. Pag-uwi ko, tahimik si Jonel. Nakaupo siya sa may hagdan ng bahay namin, hawak ang lumang itak ng tatay niya. Nasa likod niya si Carding, kaibigan niyang matalik mula pagkabata. Si Carding ang tipong bungisngis, mahilig magbiro kahit sa gitna ng bagyo. Pero ng mga oras na iyon, tahimik siya. Parang may kinikimkim na takot. Mahal, bulong ni Jonel habang hawak pa rin ang itak. Kung ano man ang dumating, wag mong buksan ang pinto. Kahit anong marinig mo. Kahit anong makita mo. Nang gabing yun, sobrang lakas ng ulan. Malamig ang hangin at bawat pitik ng patak sa bubong. Parang may kinakatok sa utak ko. Nasa gitna ako ng antok at kaba. Hanggang sa may narinig akong sigaw. Mula sa likod ng bahay. Boses ni Carding. Sumisigaw, pero hindi parang nasasaktan, parang tinatawag si Jonel. Maaate ka na. Sumuko ka na, Jonel. Tumakbo ako papunta sa bintana, pero sinundan ko ang bili ni Jonel, hindi ko binuksan ang pinto. Sa liwanag ng kidlat,
Nakita ko ang anino ng isang babaeng nakatayo sa harap ng pintuan namin. Baluktot ang katawan, nakalabas ang mahahabang kuko, at ang mga mata pula. Pero ang mas kinilabutan ako, nakita kong si Carding, kaibigan ni Jonel, nakangiti habang lumuluhang sumisigaw. Sumama ka na sa amin, Jonel. Ikaw na lang ang kulang. Doon ko lang naalala ang mga bulong-bulungan sa baryo. Na may kumadro ng aswang na nawawala tuwing may bagyo. Na kaya raw niyang pumasok sa kahit anong katawan para makalapit sa buntis. At kadalasan, sa mga pinakakatiwalaan natin siya nagpapanggap. Carding. Kaibigan. Kapatid na rin kung ituring ni Jonel. Pero ngayong gabi hindi na siya si Carding. At si Jonel, nasa labas. Humarap sa halimaw, dala lang ang itak at paninindigang hindi niya ako pababayaan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pero isang sigaw ang narinig ko, hindi boses ng tao, kundi parang sabay-sabay na iyak ng sanggol at tawa ng matandang babae. Sumunod ang katahimikan. Walang ulan. Walang hangin. Walang liwanag. At mula sa dilim may kumalabog sa pintuan. Isang kamay ang unti-unting gumapang sa ilalim ng siwang. Kamay ni Jonel ba iyon? O nang nilalang na ginamit ang pangalan ng matalik niyang kaibigan? Hindi ko alam. Pero ang alam ko lang, sa gabing yun, hindi lang ako ang sinusubok. Kundi pati ang lalaking minahal ko, ang astig kong asawa na ngayon ay kailangang pumili, mabuhay bilang tao, o maging halimaw para iligtas ang mahal niya. At sa pagpihit ng seradura malalaman ko kung sino talaga ang nasa labas. Nang sumunod na araw, tahimik ang paligid. Parang walang nangyari. Walang bakas ng kaguluhan. Walang katawan. Walang dugo. Si Jonel ay tahimik lang, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay. Hawak pa rin ang itak, ngunit ngayon ay may mga bitak na ang talim. Tila ba nilabanan nito ang bagay na hindi kayang aruki ng karaniwang bakal. Lumapit ako sa kanya. Anong nangyari kagabi? Tanong ko, halos pabulong. Hindi siya tumingin. Hindi si Carding yung nakita mo. Matagal nang wala si Carding. Napaatras ako. Ano nang ibig mong sabihin? Tumitig siya sa lupa, parang may dinadalang bigat sa dibdib. Namatay na siya noong 16 kami. Nalunod sa ilog. Pero ilang buwan pagkatapos nun nakita ko siya. Buhay. Pero hindi na siya si Carding. Wala na yung kaluluwa niya. Puno na lang ng galit at gutom. Doon ko lang naalala ang kwento ng nanay niya. Sabi raw ng mga tao, baliw. Pero baka hindi. Baka siya ang unang nakaalam ng katotohanan. Baka kaya siya biglang nawala dahil may nakita siyang hindi dapat. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Tanong ko, nanginginig na ang boses. Dahil inakala kong hindi na siya babalik. Inakala kong natapos na ang sumpa. Pero nagkamali ako. Sa mga sumunod na araw, naging mas tahimik si Jonel. Hindi na siya nagtatrabaho. Hindi na rin siya lumalabas. Lagi niyang iniikot ang bahay tuwing gabi, sinisiguradong lahat ng pintuan at bintana ay may dahon ng saging, asin at bawang. Sabi niya, hindi sapat ang dasal sa ganitong kalaban. Hindi ito dyablo, ito'y mas matanda pa sa relihiyon. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa bangko sa ilalim ng puno, may matandang lalaking biglang lumapit.
Payat, kuba, at may dalang tungkod na yari sa animoy buto ng hayop. May kakaiba sa tingin niya, parang kayang sumilip sa loob ng kaluluwa. Ikaw ang asawa ng anak ng dugo, sabi niya. Napakunot ang noo ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi siya sumagot. Bagkus, inilabas niya mula sa sako ang isang bagay, isang lumang kahon na yari sa kahoy na may mga ukit ng sinaunang baybayin. Binuksan niya ito at lumantad ang isang maliit na mutya, kulay asul na parang alon ng dagat, ngunit tila nababalot ng itim na usok. Ito ang mutya ng panganay. Mula pa ito sa lahi ng mga tagabantay, mga nilalang na isinumpang mamuhay bilang tagapigil sa mga hayop ng gabi. Bakit sa akin yan? Tanong ko, sabay atras. Dahil ang dinadala mo sa sinapupunan ay hindi lang bata kundi susunod na tagapasa ng sumpa. At kung hindi mo siya maipagtatanggol sa araw ng kanyang paglabas, kukunin siya ng komadrona at ang lahi ng kadiliman ay magwawagi. Sa sobrang gulat ko, hindi ako nakapagsalita. Tumayo ang matanda at tumalikod. Ngunit bago siya tuluyang nawala sa likod ng mga halaman, tumingin siya muli at nagsalita, kapag dumilim ang buwan sa ikasyam na gabi, mag-ingat ka. Hindi lang buhay mo ang nakataya, kundi ang kaluluwa ng buong angkan mo. Pagpasok ko sa bahay, agad kong sinabi kay Jonel ang nangyari. Bigla siyang napatayo, parang may binuhos na malamig na tubig sa likod niya. Albularyong amas, bulong niya. Akala ko matagal na siyang patay. Sino siya? Isa sa mga huling tagabantay. Naging kaibigan ng nanay ko. Siya ang nagsalba sa amin noon nung una akong inatake ng mga aswang, bata pa lang ako. Siya rin ang nagkubli sa mutya. Pero hindi ko alam kung bakit sa iyo niya binigay. Napatingin kami sa mutya. Maliit lang ito, pero habang tinititigan ko, parang may bulong akong naririnig. Hindi ko maintindihan, pero ramdam ko, mailaman ito. May alaala. May kapangyarihan. Mula noon, sinimulan akong turuan ni Jonel. Hindi man siya albularyo, may ilang lumang kaalaman siyang natutunan mula sa nanay niya, mga orasyon, dasal sa luma nilang wika, at ang tamang paghawak sa mutya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo lang akong natatakot. Hindi dahil sa mga nilalang sa dilim, kundi sa ideya na baka hindi ko kayanin. Baka mali silang lahat. Baka hindi ako ang dapat na maihawak ng kapangyarihan. Isang gabi, habang nagpa-practice ako ng paghawak sa mutya, bigla itong uminit sa kamay ko. Mabilis, masakit, at sa isang iglap may liwanag na pumutok mula rito at isang aninong lumitaw sa gitna ng sala. Isang babae. Maputi, mahaba ang buhok at may korona ng mga dahon. Diwata, bulong ni Jonel, agad na yumuko. Hindi ako ang kalaban ninyo, sabi ng diwata. Ngunit kung hindi mo tanggapin ang tungkulin mo, hindi rin kita matutulungan. Ano pong ibig ninyong sabihin, tanong ko, nanginginig. Ang sanggol mo ay may dugo ng tagabantay at halimaw. Paglabas niya, susubukan siyang agawin ng komadrona, hindi lang para kainin kundi para gawin siyang bagong sisidlan ng kadiliman. Paano ko siya mapoprotektahan, bulalas ko. Umiti ang diwata, malungkot. Tanggapin mo ang mutya. Yakapin mo ang apoy. At huwag kang bibitaw kahit sabihin ng lahat na imposible. Sa isang kisap mata, naglaho siya. Sa likod ko, napansin kong si Jonel ay tila nanginginig. Hindi mo pa alam ang buong katotohanan, mahal.
hindi lang sila ang kalaban natin. May mas malalim pa isang lihim na matagal nang tinatago ng pamilya ko. At kailangan mong malaman bago pa mahuli ang lahat. Tumigil ang oras. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa loob ng dibdib ko. Isang lihim, isa pang kasinungalingan. Pero bago ko pa siya mapilit na magsalita, muling bumalot ang dilim sa paligid. At sa labas ng bahay may marahang kumakatok. Isang pamilyar na tinig ang narinig ko. Mahal, pagbuksan mo ako, pero ang asawa ko, nasa harapan ko. Nanginginig. Takot na takot. Sino ang nasa labas? Pagbuksan mo ako, mahal, giniginaw ako, paulit-ulit ang tinig mula sa labas ng bahay. Malambing, mapagpanggap, halos kapareho ng boses ni Jonel, pero may kung anong mali. Parang kulang sa init, parang ginaya lang, parang walang kaluluwa. Nanatili kaming dalawa ni Jonel sa gitna ng sala, parehong hindi kumikibo. Ang mutya sa palad ko ay mainit pa rin, at sa bawat pintig nito, parang sinasabi sa akin, huwag kang lumapit. Hindi ako yan, bulong ni Jonel. Anino yan? Isa sa mga utusan ng komadrona. Gusto lang niyang pumasok. Pag binuksan mo ang pinto, kahit kaunting siwang lang, makakasinghot sila. At kapag naamoy nila ang dugo mo, wala nang atrasan. Bumalik sa alaala ko ang sinabi ng diwata, na ang dinadala ko ay may dugong halimaw at tagabantay. Na kapag hindi ko pinrotektahan ang anak ko, magiging kasangkapan siya ng kadiliman. Pero paano mo pipigilan ang isang kalaban kung sarili mong puso ang kalaban mo? Nang gabing iyon, habang patuloy ang pagkatok at panunukso mula sa labas, may naalala akong tagpo mula sa nakaraan. Noong una kaming iniwan ng tatay ko. 4 na taong gulang lang ako noon. Nagpaalam siyang bibili lang ng gatas. Hindi na siya bumalik. Naiwan kami ni Mama sa lumang bahay, palaging naghihintay, umaasang babalik pa siya. Hanggang sa natutunan naming tanggapin na hindi lahat ng umaalis ay babalik. At heto ako ngayon, may pamilyang sarili, may asawang nilalaban ang dilim para sa akin, pero ang takot na iiwanan na naman ako, na maulit ang sakit, ay parang sugat na hindi pa rin tuluyang naghihilom. Paano kung si Jonel ang susunod na mawala? Mahal, sabi ko habang hawak ang itak na iniwan niya sa mesa, hindi ko alam kung kaya ko to, tumango lang siya. Kaya mo. Hindi mo kailangang maging malakas. Kailangan mo lang manatiling totoo. Kinabukasan, tahimik ang paligid. Pero parang may bumubulong sa hangin, masinsing mga pag-ungol, mga alingaw ng tinig na hindi mo mawari kung tao pa o hayop. Habang naliligo ako, napansin kong may itim na tubig na umaagos sa paanan ko. Pagtingin ko sa balde, malinaw naman ang tubig na binuhos ko. Muli akong sumulyap, wala na. Imahinasyon lang ba? O senyales na may sumusubaybay na? Sa hapon ding iyon, dumating si Aling Remay, ang matandang hilot na minsang nagbabala sa akin. Wala siyang dalang gamit kundi isang itim na pamaypay at lumang kulintas na gawa sa buto ng hayop. Kunin mo to, sabi niya, sabay abot ng kwintas. Panlaban. Pero higit pa riyan meron akong kailangang sabihin. Tahimik kaming naupo sa lilim ng puno. Sa pagitan ng hangin at mga tunog ng kuliglig, narinig ko ang isa sa mga pinakamasakit na kwento na kailanman ay hindi ko inaasahang maririnig. Noong buntis ang nanay ni Jonel, tinangkas siyang kunin ng komadrona. Pero may isang diwata na nagligtas sa kanya. Binigyan siya ng mutya,
katulad ng hawak mo ngayon. Pero may kapalit ang kapangyarihan, ang anak niya ay ipapanganak na may halong dugo ng kalaban. Si Jonel hindi lang tao. Napatitig ako sa kanya. Aswang. Umiling siya. Hindi. Pero hindi rin siya ganap na tao. Kaya siya malakas. Kaya kahit anong sugat ang tinamo niya noong bata, hindi siya namamatay. Pero di rin siya tanggap ng langit, kaya minsan parang mailungkot siyang hindi maipaliwanag. Nabigla ako. Lahat ng inakala kong alam ko tungkol kay Jonel, parang gumuho sa loob ko. Pero mas matimbang pa rin ang pagmamahal. Alam kong nilabanan niya ang dilim, hindi siya yumakap dito. Pagkatapos ng gabi ng revelasyon na iyon, nagsimula na ang maliliit na atake. Isang gabi, may bata sa gilid ng bahay. Nakatayo lang. Walang emosyon. Nang tanungin ko kung nasaan ang nanay niya, tumingin siya sa akin at sabay ngiti. Ngunit ang bibig niya hindi huminto sa pagngiti. Kahit wala na siyang sinasabi. Parang ginuhit lang ang ngiti at naiwan doon habang kumukurap ang kanyang mapupulang mata. Nang tatawagin ko si Jonel, biglang nawala ang bata. Kinabukasan, isang manok ang natagpo ang patay sa loob mismo ng bahay, kahit nakasara lahat ng pinto't bintana. Wala ring bakas ng pumasok. Ang tiyan nito nilamukos mula loob. Unti-unti na silang lumalapit, sabi ni Jonel. Gusto nilang sirain ang takot mo. Gusto nilang magduda ka sa sarili mo, sa akin, sa lahat. Hindi ko alam kung pagod lang ako o talagang nababaliw na ako. Kasi minsan, habang nakatitig ako sa salamin, may mga matang sumisilip mula sa likod ko at paglingon ko, wala naman. Minsan, si Jonel, parang hindi siya. Nagsasalita siya ng wikang hindi ko maintindihan habang natutulog. Kinakausap ang mutya. Tinitigan niya yung parang mas mahal pa niya ito kaysa sa akin. At dumarating ang mga gabi na kahit katabi ko siya pakiramdam ko, mag-isa pa rin ako. Hanggang isang gabi, habang binabantayan ko ang mutya, may narinig akong boses ng babae mula sa labas ng bintana. Mahinang tawa. Pamilyar. Anak ko, lumapit ka, tinig ni Mama. Pero si Mama, 5 taon nang patay. Napaluha ako. Lumapit ako sa bintana, pero naalala ko ang sinabi ni Jonel, kahit anong marinig mo, wag mong buksan. Pero paano kung si Mama nga? Paano kung may paraan para siyang bumalik? Sa sandaling yun, bumukas ang pinto. Walang gumalaw. Wala ni isang hangin. Pero bukas na ang pinto. At sa dilim may aninong papasok. Hindi ko alam kung panaginip iyon o bangungot na nagsisimula pa lang. Pero alam ko, hindi na sapat ang pagtatago. Panahon na para pumili ako. Labanan ang dilim o hayaang lamunin nito ang lahat ng minamahal ko. Simula noong gabing bumukas ang pinto ng kusa, parang hindi na kami nabuhay sa araw. Kahit may liwanag ng umaga, pakiramdam ko, palaging may malamig na aninong sumusunod. Hindi ko na rin alam kung alin sa mga naririnig at nararamdaman ko ang totoo, o kung pinaglalaruan na ng kalaban ang utak ko. Isang araw habang naglalaba ako sa likod ng bahay, may nakita akong maliit na bagay sa ilalim ng batya. Akala ko bato lang, pero nang pulutin ko, natuklasan kong ito'y ngipin ng sanggol. Malinis, bagong hulog, parang sinadyang ilagay doon. Napaupo ako. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Hawak ko ang tiyan ko habang nanginginig.
Hindi ako sigurado kung pinaparamdam lang ba nila na alam nila kung nasaan ako o kung talagang narito na sila. Hinahanap ka na ng kumadrona, sabi ni Jonel habang kinukumpuni ang bitbit niyang itak sa may kusina. Kilala na niya ang amoy mo pati ng anak natin. Hindi na siya magpapadala ng anino. Siya na mismo ang darating. At pag dumating siya, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong tumakbo. Tumango ako, pero hindi ako nakasagot. Sa loob-loob ko, takot pa rin akong tanggapin ang katotohanan ito na ang buhay namin ngayon. Gusto kong bumalik sa normal. Gusto ko lang manganak ng tahimik, walang dugo, walang takutan, walang sigawan sa gitna ng gabi. Pero hindi na iyon ang mundo namin ngayon. Pumasok si Aling Remay pagkaraan ng tanghali, dala ang ilang damong gamot, langis, at panyo na may mga orasyong sulat kamay. Ang bahay nyo kailangan ng proteksyon. Pero higit pa riyan, kailangan mo ng tibay ng loob, sabi niya habang ipinapahid ang langis sa paligid ng pinto. Hindi ba't meron na tayong mutya? Tanong ko, habang pinagmamasdan ang asul na liwanag sa mesa. Ang mutya ay gabay, hindi kalasag, sagot niya. Ikaw pa rin ang lalaban. At pag pinanghinaan ka, mas lalakas sila. Napatingin ako kay Jonel. Tahimik siya, pero alam kong may binubuo siyang plano. Bawat galaw niya may ingat. Parang sundalong naghahanda sa huling digmaan. Pero kahit ganoon, nakikita ko ang pagod sa mata niya. Sabi nga nila, ang pinakamatitibay na tao ay yung mga halos mabali na, pero pinipiling tumindig pa rin. Isang gabi bago kami matulog, humiga siya sa tabi ko, sabay sabing, mahal kung anuman ang mangyari, kung dumating na sila at hindi mo na ako makilala. Huwag kang magdalawang isip. Gamitin mo ang mutya. Kahit ako pa ang tamaan. Huwag kang magsalita ng ganyan, sabi ko, halos hindi lumalabas ang boses ko. Nakakaramdam na ako unti-unti nila akong binubuksan. Parang gusto nilang balikan yung dugong iniwan sa akin noon. Pero lalaban ako. Hanggang dulo. Para sa inyo. Hindi ko alam kung saan ko kinuhang lakas pero niyakap ko siya ng mahigpit. Kasi sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagkakaibang dinadala niya, siya pa rin ang lalaking pinili kong mahalin. At kung ito na ang huling pagkakataon namin, gusto kong maramdaman niya iyon. Kinabukasan, tumindi ang mga palatandaan. Ang mga pusa sa paligid ng bahay, na dati ay palaging naroroon, ay biglang nawala. Ang hangin, kahit tirik ang araw, ay malamig at may amoy ng basang lupa. Sa ilalim ng bahay, may narinig kaming mga yapak tuwing hating gabi, kahit wala namang tao. Minsan, ang mga yapak ay bigla na lang titigil sa mismong tapat ng kwarto namin. Sa ikapitong gabi, biglang namatay ang lahat ng ilaw kahit maliwanag pa sa labas. Binuksan ni Jonel ang radyo, wala ring signal. Lumabas siya para tingnan ang poste sa kalsada, pero pagbalik niya, may dala siyang isang sangang may dugo ang panyo. Sa panyo, may sulat. Handa na ang sisidlan. Salubungin mo ako sa ikasyam. Napaupo ako. Humigpit ang hawak ko sa tiyan ko. 2 gabi na lang. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko. Ibig sabihin, may plano na sila. May araw na. May oras. Hindi na ito basta-basta pananakot. Pupunta na siya rito, sa mismong lugar kung saan ka manganak. Napansin ko ring bumibigat na ang katawan ko. Para bang hindi lang pagbubuntis, para bang may iba pang puwersang bumabalot sa akin.
Parang may tinig sa loob ng isipan ko na kumakanta ng malungkot na awit. Hindi ko ito maintindihan pero parang bahagi siya ng pagkatao ko. Doon ko unang naramdaman ang talagang takot, hindi dahil sa komadrona, kundi dahil baka may bahagi na ako ng dilim. At kung totoo nga iyon, paano ko ililigtas ang anak ko sa isang mundong ako mismo ang hindi sigurado kung saan panig ako nabibilang? Sa isang pag-uusap namin ni Aling Remy, habang inilalagay niya ang mga anting-anting sa gilid ng bintana, tinanong ko siya, paano mo nalaman na totoo ang mga ito? Tumigil siya. Tumingin sa akin. Kasi anak ko ang una nilang kinuha. Hindi pa man siya lumalabas, naramdaman ko na. At hanggang ngayon, gabi-gabi ko pa rin siyang naririnig. Tumatawag sa akin, pero hindi na siya ang anak ko. Isa na siyang balat lupa. Isang anino. Kaya hindi ako papayag na mangyari yun sa'yo. Tahimik ako. Kasi habang papalapit ang ika-9 na gabi, mas marami akong tanong kaysa sagot. Mas marami akong takot kaysa lakas. At sa kabila ng lahat ng paghahanda, ng mga dasal, ng mga albularyo at diwata, isa lang ang sigurado ko, dumarating na ang dilim. At handa na itong bawiin ang sa kanila. Isang gabi bago ang ika-9, habang tahimik kaming nagkakape ni Jonel sa loob ng kubo, biglang dumating si Aling Remy, hingal, basang-basa at may sugat sa braso. Agad siyang pumasok na parang may tinatakasan. Nasundan ako, sabi niya habang sinasara ang mga bintana. May sumunod sa akin. Hindi ko akalaing alam na nila kung saan ako galing. Malapit na talaga sila. Tumayo si Jonel, inabot ang itak. Anong nakita mo? Hindi ko alam kung ano yon. Hindi na sila anyong tao. Pati amoy nila, hindi na lang dugo ang hinahanap nila. Kaluluwa na ang sinusundan nila ngayon. Habang nililinis ko ang sugat ni Aling Remy, napansin ko ang isang piraso ng balat sa gilid ng kanyang sugat, parang hindi tao. Mabalahibo, maitim, at may bahagyang bakas ng suot na anting-anting sa ilalim ng balat. Parang pilit tinatakpan. Aling Remy, mahinahon kong tanong, anong nangyari talaga sa anak ninyo noon? Hindi siya sumagot agad. Nagtagal ang katahimikan. Hanggang sa wakas, nagsalita siya. Ang anak kong babae si Maria, hindi siya basta kinuha. Ipinagpalit ko siya. Sa kapalit ng buhay ng asawa ko. Nanigas ako sa kinaupuan. Pati si Jonel napatingin. Ilang taon na akong hilot noon. Isang gabi, may dumating na babae sa baryo, nakaputi, nakangiti, pero walang anino. Lumapit siya sa akin. Sabi niya, may kapalit daw ang kagalingan ng asawa ko, isang kaluluwa ng bagong silang. At ako raw ang dapat pumili kung kaninong anak ang ibibigay. Huminto siya, lumunok. Pumayag ako. Pero hindi ko kayang ipahamak ang anak ng ibang tao. Kaya sarili kong anak ang inalay ko. Nanahimik kami. Hindi ko alam kung galit ba ang nararamdaman ko o awa. Pero isa lang ang malinaw, hindi buo ang pagkatao ni Aling Remy. At marahil hindi rin buo ang panig niya. Bakit mo pa kami tinutulungan? Tanong ni Jonel, mababa ang boses pero puno ng paninimbang. Tinutubos ko ang kasalanan ko. Ayokong mangyari sa inyo ang ginawa ko sa sarili kong anak. Pero may kapalit ang lahat. May presyo. At sa gabing darating, isa sa inyo ang kailangang magsakripisyo,
para hindi tuluyang bumukas ang lagusan ng komadrona. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang pinipigil ang kaba. Ang anak mo hindi lang tagapasa ng mutya. Siya ang susing magbubukas o magsasara ng pinto sa daigdig ng mga anino. Depende sa pagpili ninyong dalawa, buhay man o dugo. Bumigat ang dibdib ko. Parang gumuho ang lahat ng tiwala ko sa plano naming protektahan ang sanggol. Hindi pala sapat ang pagtatago. Hindi pala sapat ang orasyon o langis. Napaupo ako sa papag. Hindi ko mapigilang umiyak. Lahat ng ginawa natin, sabi ko, halos pabulong, lahat ng hirap, tapang, dasal sa huli, may kailangang mamatay. Hindi sumagot si Aling Remay. Pero ang katahimikan niya ay sapat na. Kinabukasan, habang inaayos ni Jonel ang mga bitag sa paligid ng bahay, may natuklasan siyang sira sa isa sa mga lagusan na nilagyan namin ng anting-anting. May punit. May tumulo. Dugo. Pero hindi hayop. Hindi rin tao. Ang amoy parang sunog na lupa at bulok na laman. May pumasok na dito kagabi, bulong ni Jonel. Bakit hindi natin naramdaman? Tumingin siya sa akin. Baka hindi ka nila gustong saktan. Baka inaantay lang nila ang oras ng pagsilang. Habang nag-uusap kami, lumapit sa amin si Mang Pilo, matagal nang hindi lumalabas mula sa kabilang dulo ng baryo. Isa siyang matandang mangingisda, halos hindi na makalakad, pero sa mga huling gabi, lagi raw siyang ginigising ng panaginip. Baka makatulong to, sabi niya, sabay abot ng isang lumang kabibe na kulay abo at pilak. Nakuha ko to sa tabing dagat ilang taon na ang nakaraan. Galing daw to sa isang syokoy na nabihag noon ng tao, pero bago siya namatay, nag-iwan siya ng kabibeng may alaala ng mga lumang nilalang. Kapag pinakinggan mo to, maririnig mo ang tinig ng tubig at ng mga lihim sa ilalim ng dagat. Kinuha ko ang kabibe. Inilapit sa tainga. Sa una, alon lang. Hangin. Pero sa ika-4 na segundo, may narinig akong boses. Huwag mong pagkatiwalaan ang nilalang sa tabi mo na paatras ako. Anong ibig sabihin nito? Tumingin ako kay Jonel. Pero sa loob-loob ko, may lumilitaw ng tanong na ayaw kong harapin. Paano kung ang sinasabi ng kabibe ay si Jonel mismo? Pilit kong itinago ang kaba, pero sa mga susunod na oras, hindi ko maiwasang mapansin na may mga kilos si Jonel na parang hindi niya alam ang ginagawa niya. Minsan, nakatitig siya sa kawalan. Minsan, humahawak siya sa mutya na parang hinihigop niya ang lakas nito. At sa gitna ng gabi, nahuli ko siyang gising, nakatayo sa labas ng kwarto. Nakatalikod. May binubulong sa dilim. Jonel, tawag ko. Hindi siya gumalaw. Lumapit ako. At sa paglapit ko, unti-unting bumaling ang kanyang ulo. Ngunit ang mata niya itim na. Wala na ang dating kinang. Wala na ang sigla. At bago pa ako makasigaw, may kamay na humawak sa balikat ko mula sa likod. Paglingon ko, si Aling Remay. Ngunit may ngiti siya na hindi ko pa nakita dati. Magsisimula na, bulong niya. Ang pagpili ay ngayong gabi na. Tumigil ang oras. At sa loob ng bahay biglang namatay ang lahat ng liwanag. Ang mutya, ang kabibe, ang anting-anting, lahat sabay-sabay tumigil. At sa labas ng bintana, isang figura ng babaeng nakaputi, dahan-dahang lumilitaw sa liwanag ng buwan.
Ang komadrona dumating na. Chatub said, nang bumukas ang mga mata ko, wala na si Jonel sa tabi ko. Ang mutya sa kamay ko ay malamig, walang liwanag. Ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat, parang binabalot ng usok na hindi nakikita, pero ramdam hanggang sa buto. Sa labas, tuluyan nang lumitaw ang buwan, bilog, maputla, at tila mas malapit kaysa dati. At sa ilalim ng liwanag nito, nakita ko siya. Ang komadrona. Hindi siya mukhang halimaw. Sa unang tingin, isa lang siyang matandang babae, mahaba ang buhok, puti ang suot, nakangiti. Pero ang mga mata niya, Diyos ko, ang mga mata niya parang bangin. Walang dulo, walang liwanag, wala ring buhay. Dahan-dahan siyang lumapit sa hagdan ng kubo, habang ang lupa sa paligid niya ay natutuyo. Hawak ko ang mutya, pero pakiramdam ko wala na itong silbi. At sa isang kisap mata, naramdaman kong gumalaw ang bata sa sinapupunan ko. Malakas, para bang may tumutulak mula sa loob. Lumabas ako ng pinto, hindi ko alam kung dahil sa tapang o sa desperasyon. Kasama ko si Aling Remay, pero sa puso ko, wala na akong tiwala sa kahit kanino. Lahat ng pinanghawakan ko parang isa-isa nang nabibitawan. Wala ka nang pupuntahan, sabi ng komadrona, mababa at malamig ang tinig. Ang anak mo, sadyang itinakda. Hindi mo siya pag-aari. Sa amin siya nagmula. Umiling ako. Hindi. Anak ko siya. At kung kailangan kong ibigay ang buhay ko, gagawin ko. Lumapit siya. Lumuhod sa lupa. Ang tanong ay hindi kung ibibigay mo ang buhay mo. Ang tanong ay kung kaninong buhay ang isusuko mo, sa iyo o sa kanya. Mula sa dilim sa likod niya, unti-unting lumitaw ang mga anino, mga nilalang na parang tao, pero baluktot ang katawan, putol-putol ang anino, at ang mga ngiti nila'y pilit, peke, puno ng uhaw. Isa sa kanila si Carding. Nakangiti, nakatitig sa akin. Hindi ko siya makilala kung hindi ko pa siya minsang tinuring na kaibigan. Naghigpit ako ng hawak sa mutya. Lumingon ako kay Aling Remay. Anong dapat kong gawin? Pero sa halip na sumagot, bigla siyang lumapit sa komadrona. At bago ko pa maintindihan, yumuko siya, humalik sa lupa at sabay sabi, ako ang tagapagdala ng susi. Natupad ko na ang papel ko. Anong ginagawa mo? Sigaw ko. Ngumiti siya sa akin, yung ngiting nakita ko na sa bangungot. Wala namang libreng tulong, iha. Lahat ng ginagamot may kabayaran. Ang anak mo ang kabayaran ko. Tumakbo ako pabalik sa loob ng bahay, ngunit huli na. Si Jonel, o kung sino man ang nasa loob ng katawan niya, ay nakatayo sa gitna ng kwarto, hawak ang mutya, at ang mga mata niya'y muli ng itim. Ako ang kailangan nilang buksan. Ako ang anak ng dilim. Napahagulgol ako. Hindi totoo yan. Jonel, labanan mo. Hindi ka sila. Lumapit siya, pero sa bawat hakbang niya, may putik na nabubuo sa sahig, itim, malapot, parang dugo. Sa loob ng mata niya, nakita ko ang mukha niya, si Jonel na totoo, nakapikit, parang nakakulong. Humiyaw ako. Lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng puot, pinagsama ko sa isang sigaw. Sapat na. Tumigil ang lahat. Maging ang hangin. Ang komadrona, si Aling Remay, ang mga nilalang, lahat sila napatingin sa akin.
Kinuha ko ang mutya mula sa mesa. Tumibok ulit ito sa palad ko. Mainit. Buhay. At kung kailangan kong mamatay para isara ang lagusan, kung ako ang kailangang maging susi, ako na. Itinaas ko ang mutya sa langit. Mula rito, isang liwanag ang sumabog, bughaw, puti at gintong halos hindi matitigan. Naramdaman kong tinamaan nito ang mga nilalang. Sumigaw sila, nagsimulang matunaw, isa-isa. Pati si Aling Remay, napasigaw, hanggang sa naging abo ang katawan niya at naglaho sa hangin. Ngunit hindi sapat. Ang komadrona, kahit natamaan ng liwanag, ay nakalapit pa rin. At sa huling sandali, itinulak niya si Jonel sa akin. Tumama siya sa lupa, walang malay. Sa likod niya, si komadrona ay nakataas na ang kamay, handang sunggaban ang tiyan ko. Isang puting ibon ang biglang bumagsak mula sa langit. Sumalpok ito sa mukha ng komadrona. Nagsimulang umusok ang balat niya, sumisigaw, nagwawala, nanginginig. Habang unti-unting nagiging abo. Pagkatapos ng lahat, tahimik. Ako, si Jonel, ang mutya, kami na lang ang natira. Lumapit ako sa kanya. Jonel, bulong ko, nanginginig. Dumilat siya. Ang mga mata niya, normal na ulit. Walang itim. Walang dilim. Anong nangyari? Mahina niyang tanong. Umiti ako habang umiiyak. Nilabanan mo sila. Nilabanan natin. Hinawakan niya ang tiyan ko. Buhay ba siya? Tumango ako. Nagyakapan kami mahigpit, parang huling pagkakataon. Pero habang yakap ko siya, may naramdaman akong malamig na hininga sa batok ko. Huminto ang mundo. Dahan-dahan akong lumingon. Wala namang tao. Pero ang mutya sa palad ko biglang humina ulit ang liwanag. At mula sa dilim, isang boses ng bata ang narinig ko. Mama, nilabanan mo ako, dito ko lang naisip, baka hindi sa labas ang tunay na kalaban. Baka nasa loob na siya. Pagkatapos ng gabing yon, para bang tahimik na bumalik ang mundo sa dati. Wala nang aninong lumilitaw sa salamin, wala nang kaluskos sa ilalim ng bahay. Ang hangin hindi na mabigat. Ang liwanag ng araw hindi na nakakatakot. Pero kahit muling sumikat ang araw, hindi ibig sabihin na wala na ang dilim. Ilang araw matapos ang laban, isinugod ako sa ospital. Maaga pa lang ay nagsimula na ang pananakit, malalim, masakit, at parang may pilit lumalaban mula sa loob. Walang makitang kakaiba ang doktor, pero ako, alam ko. Hindi ito basta pangkaraniwang panganganak. Ito'y pagsilang ng isang kaluluwang pinagtanggol, piniling manatili sa liwanag. Hawak ni Jonel ang kamay ko sa delivery room at sa kabila ng mga pinagdaanan namin, nandoon pa rin siya. Tahimik. Matatag. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang bakas ng gabi ng pagtalikod niya sa sarili. Hindi niya binabanggit. Pero ako, ramdam ko. Pinipilit niyang takpan ang sakit. Pinipilit niyang maging ama, kahit minsan ay hindi siya sigurado kung karapat-dapat pa ba siyang ituring na tao. Isinilang ang anak naming babae, malusog, matahimik at kakaiba ang mga mata, hindi itim, hindi rin asul. Parang liwanag na may bahid ng dilim. Tiningnan siya ni Jonel at hindi na siya nagsalita. Umiyak lang. Marahang umiyak habang hawak ang anak namin sa unang pagkakataon. Pinangalanan namin siyang Lira mula sa salitang tiliwanag at ulan. Dahil ganyan siya.
Pinagdaanan niya ang bagyo bago pa man siya isilang. At ngayon, siya ang naging paalala sa amin na may mga laban sa buhay na hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga susunod sa atin. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Mang Pilo, ang matandang mangingisda na nagbigay sa amin ng kabibe. May dala siyang lumang kahon at isang sulat mula sa dagat. Sabi niya, may iniwan sa akin ang diwata. Para sa inyo. Sabi niya, tapos na ang kanyang papel, pero ang inyong pagsubok ay nagsisimula pa lang. Binuksan namin ang kahon. Sa loob, may maliit na sisidla ng langis, may ukit ng bituin at ulap. At isang pahinang sulat, sulat kamay ng diwata, ang liwanag at dilim ay hindi magkalaban. Sila'y magkasama sa paglikha ng balanse. Ang anak ninyo ay hindi nilikha para mamili ng panig, kundi para ibalik ang timbang sa mundong gumuho sa takot. Huwag ninyo siyang turuan ng galit. Turuan ninyo siyang makinig, magpatawad at umibig. Doon siya magiging tunay na makapangyarihan. Napaiyak ako habang binabasa iyon. Kasi sa tagal ng laban namin, sa dami ng sinakripisyo, ngayon ko lang naintindihan, hindi para wasakin ang dilim ang dahilan kung bakit namin siya ipinaglaban kundi para ipaalala sa mundo na may bagong simula kahit sa pinakamadilim na gabi. Si Aling Remay, hindi na nakita mula noong gabing iyon. May mga nagsasabing nakita raw siyang naglalakad sa gubat, humihingi ng tawad sa mga punong sinira niya. May nagsasabi ring tuluyan na siyang dinala ng mga nilalang sa ilalim. Sa akin, sapat na ang malaman kong may mga kasalanang hindi na kailangang habulin ng hustisya, dahil sila na mismo ang naglilibing sa sarili sa dilim. Minsan binisita kami ni Mang Pilo muli, dala ang bagong nilikhang anting-anting para kay Lira. Sabi niya, hindi para protektahan siya sa dilim, kundi paalalahanan siyang mailiwanag din sa kanya. Si Jonel araw-araw niyang kinakausap si Lira. Kinukwentuhan niya ng mga alamat, ng mga nilalang ng gubat, ng diwata at syokoy, ng mutya at mga lihim ng kalikasan. Hindi niya itinago ang katotohanan, hindi niya ikinahiya ang kanyang pinagmulan. Dahil sa wakas, natutunan na rin niyang tanggapin ang buong sarili niya, kahit may bahid ng anino. Ako. Natutunan kong maging matapang hindi dahil malakas ako, kundi dahil araw-araw kong piniling maniwala na may saysay ang sakit. Na ang takot ay hindi kaaway kundi gabay. Na ang pagiging ina ay hindi lang tungkol sa panganganak, kundi sa pag-aalay ng puso, ng oras, ng paniniwala, sa isang buhay na darating pa lang. Ngayon, tuwing gabi, pinapatulog ko si Lira habang buhat siya sa dibdib ko. At habang kinakanta ko ang lumang lulabi na itinuro ng diwata sa panaginip ko, nararamdaman kong kalmado ang paligid. Ang hangin, mahina. Ang buwan, payapa. Wala nang aninong gumagapang sa dilim. Pero sa kabila ng lahat, may munting kaba pa rin sa puso ko. Dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin ni Lira na harapin ang sarili niyang dilim. Hindi ko siya palaging maipagtatanggol. Hindi ko siya palaging masusundan. Pero sa bawat dasal, bawat yakap, bawat turo ng liwanag at pag-unawa umaasa akong dala niya ang lakas para pumili ng tama. At kung sakaling dumating muli ang dilim, hindi ako natatakot. Dahil sa anak naming isinilang mula sa kasalanan, pinatibay ng pag-ibig, at bininyagan ng apoy alam kong may bagong araw pa ring darating. Ang bawat gabi, kahit gaano kadilim, ay palaging sinusundan ng umaga. At ang pinakamatinding laban ay ang pananatiling tao sa gitna ng lahat ng halimaw.